Shalom. Catholic Daily Gospel Reading. The Gospel, ang Ebanghelyo ngayon ay hango or taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 9, verses 1 to 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan niya ang Diyos." Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali, ang sabihing pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Okay. So parang sunod-sunod na mga araw mga maririnig natin na palagi na lang sumasakay sa bangka ang Panginoon, galing siya sa bangka, kahit nung nakalipas na linggo ay puro bangka yung pinag-uusapan. Galing siya sa bangka. Kasi isa sa paraan para hindi siya most of the time, para hindi siya madumog ng mga tao, ay sumasakay siya sa bangka. And then dito pagbaba pa lang niya, ibig sabihin na kumbaga sa ina-anticipate na saan ang mga tao tuwing kung saan siya pupunta. Kung saan siya pupunta, kaya ina-anticipate na saan ang mga tao pagbaba niya pa lang sa bangka is meron ng nakaabang or naghintay sa kanya. At ito nga sa Ebanghelyo, pinapakita na pagdating doon, verse 2, Matthew chapter 9, verse 2, pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." So, isa sa punto na makikita natin na most possibly, ang pananampalataya ng mga nagdala ang dahilan kung bakit pinagaling ng Panginoon yung paralitiko. So, yung nagdala. So, ibig sabihin, tayo na mga, especially yung sa mga magulang, especially yung mahilig sa prayer intercession, yung conversion sa prayer, sa mahilig sa mga nagpipray, sa mga nag-conversion ng iyong mahal sa buhay. Yung pagdadala natin sa Panginoon ng tao, not necessarily is through
Okay? Yung pagdadala natin ng ating kapwa sa Panginoon, it is not necessarily na through physical na paraan lamang. Pwede rin natin dalhin yung ating kapwa sa harapan ng Panginoon through our prayers, especially sa mga magulang, di ba? Most of the time, mga problema sa mga anak. So, you can bring your children in the Lord sa pamagitan ng panalangin. So, yun yung isa sa paraan na itong mga tao kasi dito ay talagang actual or physical nilang dinala ang may sakit sa harapan ng Panginoon. So, sa atin, sa kasalukuyan, pwede nating dalhin kasi wala naman ang Panginoon. Hindi katulad nung dati, He is physically present dito sa lupa nung nagbe-ministry siya. Tayo, sa ating paraan, is pwede nating dalhin ang ating kapwa sa harapan ng Panginoon through our prayers. Then makikita natin dito sa Ebanghelyo na pinagaling ng Panginoon yung may sakit because of the faith of those who brought yung may sakit sa Panginoon. Ayan. So, pwede yun na through our faith ay pwede natin dalhin or maaring pagalingin ng Panginoon ang karamdaman ng taong dinadala natin sa Panginoon through our faith. Not necessarily the faith of the one who has a sickness. Ayan. Then, karugtong ng verse 2, na makita na Jesus ang kanilang pinanampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, lakasan mong iyong loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So, makikita natin na isa sa mga root cause kung bakit ang tao ay nagkakasakit it is because of sin. Kung nung linggo naalaala nyo kapag simba kayo na sa first reading na hinango mula sa wisdom or karunungan, ay sinabi doon na ang kamatayan o karamdaman ay dumating dahilan doon sa panghihimasok ng Diablo. So yun sa first reading ng last Sunday. And then yung sa Wisdom chapter 2 verse 23 to 24, dahil sa pakanan ng Diablo kaya dumating yung sakit, dumating yung karamdaman, dumating yung sabi dito, Numbers, Wisdom chapter 2 verses 23 to 24. Balikan natin kasi may relationship siya dito sa Ebanghelyo ngayon. Okay. Wisdom chapter 2 verse 23 to 24. Sabi rito, sapagkat ang tao ay hindi dilikha ng Diyos para mamatay, kundi upang maglarawan niyang buhay. Verse 24, ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahinatnan ng mga napapailalim sa kanya. So yan sinasabi doon sa first reading ng nalipas na linggo. Okay. So, at the same time, patriotic Austronesian. Okay, I'm not so much familiar with Filioque, but I will research on that. So, then makita natin doon sa patriotic Austronesian. Can I ask you your thoughts on Filioque? Filioque? Is that Filioque or Filioque? So I am not so much familiar with that. I will research on that. Then dito sa Ebanghelyo makikita natin na nung
Ayun, sabi ko sa inyo, isa sa mga naging sanhi ng most of the time sa mga sanhi ng mga pagkakasakit is because of sin. Di ba? Yun yung primary reason kasi pumasok yung kamatayan, pumasok yung karamdaman, primarily nung pumasok yung kasalanan, pumasok yung nanghimasok ang diablo sa buhay ng tao. So doon nagsimula ang karamdaman. Kaya dito sa gospel, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 9. Okay. Anak, sa part pa rin ng verse 2, Matthew chapter 9 verse 2, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So, makita natin na instead na sasabihin ng Panginoon na pinapagaling ka na sa iyong karamdaman, ang sinabi ng Panginoon ay pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. But after na ma-pronounce ng Panginoon ang mga salitang yon, mga katagang yon, is kasunod yung kanyang kagalingan. So, ibig sabihin, makikita natin na isa sa reason ng kanyang pagkakasakit is because of sin. Because of sin. So, bakit instead na sabihin ng Panginoon, pinagagaling ka na sa iyong karamdaman, ang sinabi ng Panginoon is pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Then after that na ma-pronounce ng Panginoon yun, gumaling siya. Ayan, kita natin. Then, dito may mga eskriba na nakakita sa nangyari is nagsabi sila na nilalapastangan niya ang Diyos. So, kasi sa other parallel ng gospel, makikita natin na ang pagpapatawad ng kasalanan is dito sa Matthew chapter 9. Ang pagpapatawad ng kasalanan is sa Diyos lang. Kasi kung ang tao ay nagkasala sa tao, di ba? Ang tao ay nagkasala sa Diyos, so therefore, ang Diyos lang din makapagpapatawad. Pero makikita natin dito na ng Panginoong Kristo ang nag-pronounce ang pagpapatawad. So, these are some little detail na parang kung hindi natin mapapansin is parang wala lang. Di ba? Parang hindi lang natin mapapansin. So, ang tao ay nag-asala sa Diyos, so therefore, ang Diyos lang ang makapagpapatawad. Pero dito, pinapakita na ang Panginoong Kristo ay nagpapatawad. So, because we cannot deny that the scripture overwhelmingly speaking that Jesus is God. Di ba? Alam naman natin yan. Sinasabi sa banal na kasulatan all throughout, maging doon sa Old Testament pa lang, yung mga prophecy patungkol sa Kanya, ipinapakilala ang Panginoong Kristo na Diyos. Maliban lamang sa mga taong ilang grupo, 3 major groups, at least 3 pero hindi na, isa lang doon pinaka-major is yung isa. Then yung dalawa is mga maliliit na grupo lang yon. So, ipinapakilala na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Naliban doon sa mga tumatanggi na ang Panginoong Kristo ay Diyos. So, ang tao ay nagkasala sa Diyos. So, therefore, ang Diyos lang din makapagpapatawad. Alangan naman na nagkasala ka sa akin, yung kapitbahay ko magpatawad sa iyo. Diba? So, ako yung kapatawad sa iyo kasi sa akin ka nagkasala. Sa Diyos tayo nagkasala, so therefore, ang Diyos ang magpapatawad din sa atin. So, yun yung isang mga maliliit na detalye na pinapakita na ang Panginoong Kristo ay Diyos, kaya may kapangyarihan siyang magpatawad ng mga kasalanan. So, at nakita din natin na isa sa mga dahilan ng mga karamdaman is because of sin. Kahit sa atin, sa panahon natin, ang kalimitan ng mga dahilan ng pagkakasakit ng tao is
dahilan din naman sa ating kasalanan din. Most of the time, mga kapatid. Of course, there are sicknesses, may mga karamdaman na pinapahintulot ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Hindi dahilan sa kagagawan mo or kagagawan ng ibang tao. May mga circumstances sa buhay natin na purely na God allows it to happen para sa atin. For a purpose, para mag-glorify yung kanyang pangalan. Doon kung naalala sa John chapter 9 yata yun. Sabi rito, di ba nagtanong yung mga alagad doon sa patungkol sa bulag, di ba? Yung bulag. So, sinabi natin kanina, there are times na may mga karamdaman na most of the time is kagagawa natin. Pangalawa is pagkagawa natin or because of our sin. Ang pangalawa is because God allows it to happen. Okay, dito sa John chapter 9, balikan natin na meron dito naalala ko. Sa John chapter 9 verse 1, verse 2, John chapter 9 verse 1 and 2, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ibinanganak. Okay? Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po nagkakasala? Ang ipinanganak na bulag, ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? Yan yung tanong. Verse 3, John chapter 9 verse 3. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, yan, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yan. So yung sinasabi. Now, there are sicknesses, God allows it to happen because of our sin or maybe because of dahilan sa kagawa ng ibang tao. Pero most of the time sa ating kasalukuyan, dahil sa ating panahon ngayon, sa atin, most of the time, mga tao nagkakasakit, it is because of what we are doing. Minsan, meron man siguro kung talagang pinapahintulot ng Panginoon at ito nga yung reason niya dito sa John chapter 9 para maparangalan ng Diyos. Sometimes God allows us to suffer trials, mga pagsubok sa buhay or magkakasakit para ma-display yung kapangyarihan ng Diyos na may pakita na siya yung Diyos na manggagamot. Paano natin may pahayag ng Diyos ay Diyos na that provides everything kung hindi natin maranasan yung kasalatan? Paano natin may pahayag ng Diyos ay Diyos ng kagalingan kung hindi natin maranasan muna magkasakit at ay pinagaling ng Panginoon, di ba? So mga ganun. So yan, di ba? So ang karamdaman most of the time kagagawa natin. Bakit? Di ba? Sa mga pagkain natin, yung lifestyle natin. Sa lifestyle, most of the time ngayon yung pinaka-problema talaga yung lifestyle natin. Sa pagkain, yan. Or sa mga bisyo, di ba? Sa mga bisyo na ginagawa ng mga tao. And then magkakasakit. Hanapin natin doon sa Kawikaan. Sabi doon na kapag nagkasakit, sabi niya, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili at pagkatapos kay Yahweh ibabagsak ang sisi. Sabi ito sa okay. Hanapin natin yung dali. Sabi doon na ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, then pagkatapos ibagsak kaya ang sisi. Sa Proverbs yung mga kapatid, hanapin natin. Okay. Dito sa Kawikaan chapter 19 verse 3. Sabi rito Kawikaan 19 verse 3. Sabi rito, ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. So,
sa paano natin pinapahamak ang ating sarili, di ba? Sa pamagitan ng lifestyle natin, bisyo, pagkain, excessive na mga food intakes, mga food intakes natin na hindi healthy. So, kapag nagkasakit, di ba? Isisi natin kay Lord. Pero most of the time, tayo naman yung may karawan kung bakit tayo nagkasakit. So balik tayo doon sa Ebanghelyo. So, itong mga eskriba ay nag-iisip na bakit nakapagpapatawad ang taong ito. Nakapagpapatawad ang taong ito. Sino ba maaaring makapagpatawad kundi ang Diyos? So, at nasabi na nga natin, kaya nakapagpapatawad ang Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay Diyos. Di ba? Kasi sinasabi ng mga eskriba na blasphemy, pag sinabing blasphemy ay inilalagay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa posisyon or pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. So binanggit na rin natin na ang Panginoong Jesucristo is truly, He has the authority to forgive sins sapagkat siya ay Diyos, mga kapatid. Okay. Kasi doon sa Mark chapter 2 verse 7, sabi rito, sa parallel nitong scripture passage na binasa natin. Sabi dito sa Mark chapter 2 verse 7, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Kasi nagsabi ang Panginoon, sabi niya, anak, pinatatawad na mga kasalanan mo. Then sa verse 7, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan ng Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? So, hindi ba ang Diyos lamang magpapatawad ng kasalanan? So, as we said before, that the Lord Jesus in Christ indeed makapagpapatawad ng kasalanan sapagkat siya ay Diyos. Malinaw naman yan doon sa sinasabi sa banal na kasulatan, doon sa John chapter 1 verse 1 to 3. Lagi nating binabanggit yan. Dapat memorize nga natin, di ba? John chapter 1 verse 1 to 3, and then verse 14, then Philippians chapter 2 verse 5 to 8, Isaiah chapter 9 verse 6, and many other passages na ipinapakilala ang Panginoong Jesucristo na Diyos. So therefore, He has the authority to forgive sins. At makikita natin na instead na i-direct ng Panginoon yung karamdaman, but instead is dinirect niya yung forgiveness of sins, that nung sinabi niya na pinonounce niya yung pagpapatawad ay kasabay din yung kagalingan. So ibig sabihin mga kapatid na ang pagpapatawad or kapatawaran or forgiveness ay nagdadala pala sa atin ng kagalingan. Kahit ikaw sa sarili mo, di ba, kahit sa atin, kapag makapagpatawad ka, di ba, nagkakaroon ka ng emotional healing. Emotional healing. Din kasunod na yon yung physical healing. Nagkakaroon ka rin ng physical healing. Kasi grabe ang kapag hindi ka makapagpapatawad, galit ka palagi, ang bigat sa kalooban, ang hirap. Pati yung isip mo, hindi ka yung gigil ka, ang hirap. Apektado lahat ng emotion mo. Pati yung mga organs natin ay apektado kapag hindi tayo nakapagpapatawad. Pero try magpatawad. Di ba? Nagkakaroon talaga tayo, literal talaga, nagkakaroon talaga tayo ng healing. Gumagaan yung karamdaman natin.
At kapag galit na galit ka, di ba, parang nagbabara yung mga ugat-ugat mo sa puso. Kaya kapag nakakapagpapatawad ka, is talaga nagkakaroon ka ng healing. So, yung unforgiveness, yung pagkakasala, isa sa mga, ang pagkakasala na yan ay isa yan sa mga dahilan or nagdadala talaga ng maraming karamdaman. So that is why dito sabi ng Panginoon na pinatatawad ng iyong mga kasalanan. Then after he pronounced it, nagkaroon ng kagalingan. At sinasabi ng mga sa iskriba na nilalapastangan ng Panginoon sa Kristo ang Diyos sapagkat of course pinapatawad yung mga kasalanan ay pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kasi Diyos lang ang makapagpapatawad. So hindi naman natin pwede deny na sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay indeed ay Diyos. Di ba? So yun yung sinasabi. Maliban lamang sa tumatanggi na ang Panginoon sa Kristo ay sinasabi na hindi Diyos at babanggitin lamang nila yung John chapter 8 verse 40 at saka yung 1 Timothy chapter 2 verse 5. Pero kung babasahin natin yung buo yun doon sa John chapter 8 na yan, na pinagkuhanan nila ng verse 40, makikita din natin doon na babatuhin ng Panginoong Kristo again for blasphemy. Kasi ipinapantay niya, sinasabi ng mga Hudyo na ipinapantay niya pa rin yung kanyang sarili sa Diyos. Di ba? So ipinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos, kaya siya doon babatuhin. Doon sa John chapter 8. So hindi ka lang dapat mag-focus doon sa verse 40. At the same time, hindi mo rin pwede gamitin ang verse 40, John chapter 8 verse 40, para patutunayan o tutulan ang pagka-Diyos sa Panginoon sa Kristo. Gagamitin mo lang yung John chapter 8 verse 40. Kasi unang-una, doon sa prologue ni St. John sa Gospel ng according to St. John, sa prologue niya, doon pa lang sa John chapter 1 verse 1 to 3, and then verse 14, napakalinaw na doon pa lang sa introduction ni St. John sa kanyang ebanghelyo, malinaw na ipinapakilala niya ang Panginoon sa Kristo ay Diyos. So therefore, the rest of the passages na makikita mo na it seems na if you think na contradiction doon sa prologue ng St. John is dapat ma-reconcile mo siya doon. Hindi mo siya pwede i-kontra doon. Hindi mo siya pwede ilaban doon yung ibang mga talata sa parte ng aklat ni St. John kapag may makita katulad nung sa John chapter 8 verse 40. Hindi mo siya pwede, yun. Sinasabi doon na, sinasabi doon sa John chapter 8 verse 40 na, babatuhin niyo akong tao na nagsasaysay ng katotohanan. Yung sinasabi doon. Yun yung lagi nilang kiniklaim. Pero let us remember na ipinakilala na nga siya doon sa introduction pa lang ni St. John na siya ay Diyos na nagkatawag tao. So kung gagamitin natin yung verse 40 is hindi natin iniintindi ng mainam yung ebanghelyo ayon kay San Juan. Hindi natin nakikita na doon pa lang sa introduction ni St. John, ipinapakilala niya na ang Panginoong Kristo ay Diyos. So therefore, itong John chapter 8 verse 40 is for us sa Catholic, sa atin sa Catholic Church, walang question sa atin kung sabihin man or may binanggit man sa mga pahina ng ebanghelyo or sa pahina ng Biblia na ang Panginoong Kristo ay kung babanggitin man siya na tao. Sapagkat wala yung problema sa atin kasi nagkatawang tao siya. Malinaw naman nun. Di ba? John chapter 1 verse 1 to 3. And then yung prophecy na sa kanyang pagdating, nagkatawang tao siya. John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. This is John chapter 1 verse 14. Then sa Colossians chapter 2 verse 9, nataglay-taglay ng Panginoong Kristo ang katangian ng pagka-Diyos kahit siya'y naging tao. Sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So there is no contradiction. Hindi tayo magugulat kung binanggit man yun ni St. John doon sa John chapter 8 verse 40.
Ganon din kung gagamitin din nila yung 1 Timothy chapter 2 verse 5, hindi rin tayo magugulat doon kung bakit sinabi rin yun ni San Pablo kay Timoteo na meron tayong isang taong tagapamagitan na ang Panginoong Hesukristo. Wala pa rin problema yun. Kasi si San Pablo ang nagsulat kay Timoteo. Pero let us remember na siya rin yung nagsulat sa mga taga-Pilipos. So, hindi pwede na nakalimutan ni San Pablo yung kanya sinulat sa mga taga-Pilipos na ipinapakilala niya na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Diba? Siya rin yung nagsabi doon. Kasi marami sinasabi din, si San Pablo din ang nagsulat sa Titus chapter 2 verse 13. Yung sinasabi doon sa aklat niya kay Timoteo, kay Titus, kay Tito, sabi rito, sabi nito sa Titus chapter 2 verse 13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So you see, as we await, yung binabanggit lagi ito sa banal na mesa, kung hindi niyo napapansin, Titus chapter 2 verse 13, so, hindi pwede na si San Pablo yung sumulat kay Pilipos, sa Pilipos, chapter 2, siya rin sumulat kay Tito, then gagamitin mo rin yung sinulat niya kay Timoteo, yung 1 Timothy 2:5. Hindi ibig sabihin parang pinaglalaban-laban mo si San Pablo. Kung binanggit pa ni San Pablo yun na tao ang Panginoong Hesukristo, it is no question. Kasi nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. So sa kanyang pagkakatawang tao, he has still the power to forgive sins. And then later nga, mga kapatid, di ba, itong pagpapatawad ng kasalanan na ito, na galit ang mga eskriba kasi expert sila sa batas, alam nila na ang Diyos ang mga pagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat, sabi ko nga sa inyo kanina, kung kanino ka nagkasala, yun yung taong pinagkasalanan mo, yung may karapatan magpatawad sa iyo. Kung nagkasala ka sa akin, ako ay may karapatan magpatawad sa inyo. Hindi yung kapitbahay namin. Sa Diyos tayo nagkasala, so therefore, ang Diyos ang makapagpapatawad ng kasalanan sa atin. Nagawa natin sa Kanya. Yan. So, that is why nagpatawad. Sabi ng Panginoon, pinatatawad na ang kasalanan mo. So, kinasuhan nila, inakusahan nila ang Panginoon na blasphemy sapagkat sa Mark chapter 2 verse 7, sabi niya, sino ba ang makapagpapatawad ng kasalanan? Hindi ba ang Diyos lamang? So, blasphemy, ang blasphemy katumbas sa kanila ay kamatayan. Ang kaso nila sa blasphemy. So, doon sa John chapter 8, nagpulot na sila ng bato sapagkat babatuhin nila ang Panginoong Hesukristo sapagkat nagbablasphemy ang Panginoon. Ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. So, hindi naman natin ma-deny, or the Bible proves it, that indeed the Lord Jesus Christ is God. And then later on nga, mga kapatid, itong authority ng Panginoon sa pagpapatawad ay binigay niya sa kanyang mga alagad, ibinigay niya sa simbahan. That is why we Catholic Church is merong sacrament of reconciliation. Ang authority na ito ng pagpapatawad, then later binigay din ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad. That is why we Catholics, we in the Catholic Church, meron tinatawag na sacrament of reconciliation. Sabi dito sa John chapter 20, okay. Verse 21, John 20:21, mga kapatid, yung authority ng pagpapatawad na ito, later, ay ibinigay din ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi dito sa John chapter 20, verse 21, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Isinusugo ko rin kayo.
Pagkatapos sila ay hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan, ninuman, take note, ninuman ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. So you see, that authority of forgiving sins ay ibinigay din ng Panginoon, ipinasa ng Panginoon sa kanyang mga alagad. And then kung titingnan natin, since the Catholic Church is may tinatawag na unbroken link or unbroken link of connection sa mga alagad, so therefore, the authority to forgive sins is taglay-taglay ng ating simbahan. That is why meron tayong sacrament of reconciliation. Kaya kung may mga taga-ibang sakta, you don't need to say, to go to confession. Ay sila lang yun, tayo meron. Kasi yung mga pastor nila, wala naman silang unbroken link of connection sa mga alagad. Only the Catholic Church ay may tinatawag na unbroken link of connection. Tayo lang. So therefore, this authority of forgiving sins ay taglay-taglay ng ating mga kaparian. Kasi binigay ito ng Panginoong Jesucristo, John chapter 20, verse 23. Kung tatawarin ninyo mga kasalanan, ninuman, take note of the word ninuman, anyone, whoever, ay pinatatawad na ang mga iyon. Subalit, however sa English, however, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatatawad. So that is why in a Catholic Church may authority ang mga kaparian magpatawad. Kaya nga, di ba, pagkatapos mo ng confession is, I absolve you. Hindi naman sinasabi ng pari, I absolve you in my name. Kundi sinasabi ng pari, I absolve you of all your sins in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, therefore, kung pinatawad ka ng pari after you confess, then, pinatawad nga ang iyong mga kasalanan. Base dito sa sinabi natin sa John chapter 20, verse 23. So, you see, hindi tayo gumagawa-gawa lang. Kaya kapag may magsabi sa iyo na it's not anymore necessary to confess our sins to the priest, ay huwag niyong paniwalaan. Hindi naman sila yung authority. Wala naman silang connection sa mga alagad. Putol yung kanilang connection. Tayo hindi putol. So therefore, itong authority nito, taglay-taglay ng mga kaparian natin. Kasi itong authority nito, it was passed down from generation to generation, from generation of the apostles until our very time. That is why nga, tayo lang sa Catholic Church, tayo lang ang mayroong 266 popes, at ang popes na ito ay nakakonekta to very Saint Peter, kay Saint Peter. So 266 lang, 66 popes na. The rest, tingnan nyo yung history ng iba. Kung kahit ano na lang yung mag-isip kayo ng pinakamatandang sekta o pananampalataya dito sa Pilipinas. Or mag-isip pa kayo ng ibang grupo na pinakamatanda. Whom do you think na pinakamatanda? Then i-search nyo yung succession nila. From the beginning na nag-start yung simbahan nila, kung ilan na sila. Ilan na yung mga leaders, naging leaders nila. Di ba? Kahit dito lang sa atin, may local dito. 3 pa lang yung naging leaders nila, yung succession ng leaders nila. Sa atin, meron na tayong 266 na Santo Pata mula kay San Pedro hanggang kay Pope Francis sa kasalukuyan. So therefore, this authority given by the Lord Jesus Christ to forgive sins ay taglay-taglay din ng ating mga kaparian. Yan, mga kapatid. Dito sabi dito ni San Pablo II, Corinthians yata, hanapin ko muna 5:20 yata, sa 5:20. Okay, ito, tama. Corinthians chapter 5 verse 20, sabi rito, kaya nga
kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Okay? Through us, be reconciled to God. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Basahin natin ito sa English sa New American Bible. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Be reconciled through us, be reconciled to us, to God. Kasi yun yung sinasabi doon sa John 20:23 na malinaw yun. Sabi rito. So we are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. So you see, sa Tagalog, basahin natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. So you see, that is why this authority of forgiving sins ay ibinigay din ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga lagad. At marami pong mga healing talaga, mga kapatid, is after you confess, maraming mga nagpapatotoo na gumagaling sila sa karamdaman. Diba ganito rin yung pinakita ng Panginoon Jesucristo. So, umpisahan mo na ngayon, magpatawad ka na or ask forgiveness from the Lord. So yan. Na sa pagpapatawad natin, there is healing. In forgiving, there is healing. So baka suriin mo ang sarili mo. Baka yung karamdaman mo ngayon is kung na-check mo na lahat ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit, baka hindi naman dahilan sa pagkain or hindi naman dahilan sa kung ano pa man. Baka dahilan sa nagkulang ka sa pagpapatawad. Then why not start it today to be reconciled to someone or forgive someone or ask forgiveness to someone. And then, isa pa is yung pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, yung ating pananampalataya. Ulitin ko, ang pagdala natin ng ating kapwa or mahal sa buhay sa Panginoon is not necessarily physically we can bring to the Lord katulad nung ginawa dito ng mga tao. Because of their faith, nakita ng Panginoon sila yung nagdala sa may sakit sa Panginoon ang kanilang pananampalataya. Because of that is nagkagaroon ng kagalingan yung kanilang kapwa. Tayo din mga kapatid is we can bring our loved ones, we can bring other people to God, not necessarily physically, but through our prayers. So maybe that is by now. May God bless us all and keep us safe and sound this Thursday. Amen. Thank you sa mga nag-likes at sa mga sumilip, mga dumaan or nanood. Nawa yung mga kahit yung mga simpleng salita na inasik ng Panginoon ay naway lumago sa inyong mga puso, lumago sa inyong ating mga buhay. Amen.